Alright, balitang West Philippine Sea pa rin tayo mga kapatid, no? Ilang senador daw ang itinuturing na pang-iinis na lang ang panibagong aksyon ng barko ng China sa West Philippine Sea mga kapatid. Sabi ng iinis na lang yung mga yan eh. 'Di ba? At iniinis nila tayo, pinoprovoke nila tayo ay gumawa ng aksyon o para tayo ay magkamali at malalagay tayo sa alanganin mga tol. So itong balitang tong panonoorin natin mula sa PTV mga kapatid. Hindi ito mga fake news mga tol, no? Hindi ito mga kung sino-sino lang ang nagsasalita. Ito'y mula sa mga news agency mismo at tayo'y magbibigay lamang ng reaction video. Ulitin ko, hindi tayo ang magbabalita. Manonood tayo ng balita at magbibigay tayo ng komentaryo at reaction video mga kapatid. Dahil yan ay pinapayagan naman dito sa YouTube, no, na magbigay ng mga reaksyon sa mga balita ngayon. So yan, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo naman yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre wag mong kakalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa mga kapatid, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Itinuturing ng ilang mga mambabatas na pang-asar ang ginawa ng China nang magpakita ang isang barko nito sa pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Amerika na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Itinuturing naman ng Beijing na mapanghamon ang aktibidad ng dalawang bansa sa rehiyon. Diba? Pareho tayong may kanya-kanyang sinasabi mga tol eh, diba? Para sa mga mambabatas natin, pang-iinis na lang o pang-aasar. Diba? Sino ba namang di maaasar? Magpapakita sila dyan. I-radio natin. Tatanungin natin kung anong ginagawa nyo dyan. Tapos dededmahin lang tayo. Diba? Dinidedma tayo mga tol. Tapos ang sabi naman ng China sa atin, yung mga ginagawa nating mga Joint Maritime Patrol ay panghahamon naman daw sa kanila, mga tol. Yan ang ulat ni Daniel Banalastas. Tinawag ng ilang senador na pang-iinis lang ang panibagong aksyon ng barko ng China sa West Philippine Sea matapos mapaulat na may umaligid na warship ng China sa Joint Maritime Patrol ng Philippine Navy at Estados Unidos. Mayroon tayong kasabihan na inis talo, di ba? Kapag kayo na inis, buntot kayo na buntot sa akin, ha? Tapos babalingan mo yung bubuntot, ikaw mag-initiate ng aggressive action, no? Against them, ikaw ang talo. Ikaw nanguna. Di ba? So nangiinis lang yan. That's part of their yung kanilang shady tactics na ini-employ diyan sa West Philippine Sea. Kaya kung inisan o asaran lang, tingin ni Senator Bato, kung sinong mainis at sinong maunang gumawa, mag-create ng aggressive actions, then siya ngayon ang talo. Yun ang sinabi natin kanina, di ba? Umpisa pa lang. No, nangiinis, pinoprovoke tayo mga tol. Ang iniintay ng China ay gumawa tayo, magkamali tayo mga tol at gumawa tayo ng aggressive action, which is hindi rin magandang magiging resulta niyan mga tol sa atin. Kaya ang Pilipinas mga tol masyadong maingat, no? Lalo-lalo na presidente natin masyadong maingat. Kailangan talaga daw pag-isipan ng maigi yung mga aksyon na gagawin. Kaya ultimo yung normal na dapat ginagawa ng Coast Guard. For example, pag may pumapasok na barko sa kanilang nasasakupan, hinaharang at pinapalayas nila. Kahit yung ganong mga gawain mga tol, hindi natin magawa. Diba? Kasi masyado tayong ingat na ingat, no? Kasi kapag tayo ay magkamali ng pagtansya, pagtaya, sabing ganon, talagang tutugon daw ang China sa atin, which is yun ang iniiwasan ng ating gobyerno mga tol. At the same time, ay hindi natin pinapayagan na magbulag-bulagan na lang. Hindi natin pinapayagan na katulad nung nakaraan, di ba? O sige, bahala kayo dyan, hayaan nyo sila, di ba? Parang ganun na lang mga tol. Siyang nag-una, siya may kasalanan, parang ganun. Binanata naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga nakaraang tirada ng China sa Pilipinas. Tinawag ng kongresista na delusional ang mga pinaniniwalaan ng China sa Ayungin Shoal at maging sa Panatag Shoal. Sa bandang yan, sa pahayag ni Franz Castro, ano tayo sa kanya, no? Tawag dito, sang-ayon tayo sa kanya, mga kapatid, no? Sang-ayon tayo sa sinasabi niya dahil delusional naman talaga yung mga sinasabi ng China, mga tol. Pero bilang mga mambabatas, no,
ang hiling naman natin sa kanila ay kaysa punahin yung ating sandatahan, kaysa punahin yung ating PCG, tulungan na lang nila kasi sila yung may kakayanan na magbigay ng pondo at magbigay ng budget. Tayo bilang mga mamamayan hanggang puna lang tayo, hanggang mga salita lang tayo, pero wala naman tayong kapangyarihan gawin yung mga dapat ginagawa nila, no? So, ang mga pinaniniwalaan ng China sa Ayungin Shoal at maging sa Panatag Shoal. Sagot naman ng China Foreign Ministry, nagfe-flex ng muscle ang US at Pilipinas sa nangyaring pagpapatrolya. Tinawag din nila itong provocative military activity. taste of their own medicine. Sabi nga ganun mga kapsabihan, di ba? Ginagawa nila yan mga tol. China mahilig gumawa niyan. Di ba paparada sila sa may Taiwan Strait. Dala-dala nila lahat ng mga pandigmang barko nila, mga jet fighter nila, pati mga submarine, akala mo susugod na sa labanan. Diba? Muscle flexing yung ginagawa nila, pagpe-flex lang ng kakayanan nila. Ngayon, eto, pagsasagawa lang natin ng Joint Maritime Patrol, yun din yung binabato nila sa atin. Yun din yung sinasabi nila sa atin. O diba mga tol, yung gawain nila, yung gawain nila, yun yung ibinabato nila sa atin mga to. Wala na sila magawa sa buhay nila. Ay nako. So lipat tayo ng balita mga tol, no? Eto, PH at US Maritime Cooperation sa West Philippine Sea ay tanda no ng isang malakas na alyansa, sabi ng AFP Westcom, which is yun naman talaga mga tol. Kaya tingnan nyo, nag-level up daw ang ating Philippine Navy kasi pinayagan tayo na makalapag, no? Hindi basta-basta daw pinapayagan mga tol ng Amerika na may lalapag na ibang bansa doon sa kanilang aircraft carrier. Pero tayo mga tol, ibang klase si Uncle Sam, di ba? Pinayagan niya ang Navy, ang AFP natin mga tol, sandatahan natin na lumapag doon sa kanilang aircraft mga kapatid. So yun ay isang pagpapakita ng isang ganun no, matibay na alyansa. So ito panoorin natin mula sa UNTV mga tol, itong balitang to at bibigyan din natin siya ng reaction at commentary. Partnership, a strong alliance with the United States as our treaty partner. So yung ating MCA with the Carrier Strike Group sends a very strong message that the alliance is here, that the alliance is strong, and together we will face the challenges in the South China Sea. Tulad nga nung sinabi natin mga tol, yung pakikipag-alyansa ng isang bansa, normal yan. Kahit mismo ang China, no, sila man din ay gumagawa niyan, di ba? Nakikipag-alyansa sila sa North Korea, nakikipag-alyansa sila sa Russia at iba pang mga kaalyado nilang bansa, mga tol. Nagpapadala sila doon ng tulong para maging ano ba yung bansang yun na pinuntahan nila, talagang malapit na malapit sila, di ba? Nakikipag-alyansa sila mga kapatid. Di ba? Ngayon yung alliance ng US at saka Pilipinas, minamasama naman nila. No? Para sa kanila, isa daw yun paghahamon sa kanila. Ang gusto nila mga tol, kontrolin na talaga itong bansa natin, Pilipinas. Dahil hindi daw natin tinutupad yung mga sinabi natin, mga sinalita natin sa kanila. Diba? Ano yun? Sino yung nangako sa kanila mga tol? Diba? Magdadalawang taon pa lang si PBBM. 2 taon pa lang mga tol. Diba? Sino ba yung nangako sa kanila na ngayon ay parang binabago na daw yung mga sinalita sa kanila, diba? Alam nyo na. Nito inilarawan ni Vice Admiral Alberto Carlos, Commander ng Western Command, ang katatapos lamang na maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at United States nitong January 2 hanggang 4. Ayon kay Carlos, hudyat ng isang malakas na alyansa ng dalawang bansa ang naging mensahe sa pagsasanay sa West Philippine Sea. Nagpakitang gilas ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga fighter jets sa malawak na karagatan. Nagsagawa rin ng cross-deck exercise sa mga barko ng Pilipinas at barko ng US. Nagpakita rin ang malaking barko ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier sa barko ng Pilipinas. Ginamit kasi ng Estados Unidos sa nasabing pagsasanay ang kanilang mga sasakyan kagaya ng USS Carl Vinson Aircraft Carrier, USS Princeton, Cruiser, 2 destroyer, USS Sterett, USS Kidd, AIM-860S, AIM-860R, Seahawk, F-18S at F-35S. Halos no mga binanggit nila mga tol, mga wala tayo nun. Mga aircraft carrier na ganyan, destroyer, wala tayong mga ganyan mga tol. Kaya itong pakikipag-alyansa natin sa mga malalakas na bansa, di ba? Hindi lang dito sa US mga tol
Kahit sa Japan, sa Australia at iba pa mga kapatid, Canada, 'di ba? Napakalaking bagay nito para sa Pilipinas na talagang napag-iiwanan, 'di ba? Kaya nga minsan nagtataka tayo mga tol, bakit yung ibang mga senador natin, bakit yung ibang mga politiko dito sa Pilipinas natin parang hindi nila nagugustuhan yung mga ganito mga bagay, 'di ba? Parang ang dating tumatapang lang tayo kapag nandiyan ang Amerika, 'di ba? Parang mga gano'n mga tol, 'di ba? Parang ang hirap tanggapin sa kanila ang katotohanan at ang katotohanan naman talaga ang kailangan nilang tanggapin, 'di ba? Na hindi gano'n kalakas ang bansa natin kasi nga tayo'y napabayaan ng mga naunang namuno sa atin bago pa itong mga bagong presidente, mga tol. Kailan ba nagsimula ang mga AFP modernization program? Kailan ba nagsimula 'yan? O sige, 'di ba? Kailan lang naman mga tol? Kailan lang naman mga etong panahon ni Digong nagsisimula na 'yan, mga tol. Pero makikita natin na hindi gano'n kadali para sa atin ang i-modernize yung ating mga kagamitan dahil yan ay may kalakip na sobrang laking halaga, 'di ba? Unang-una, hindi tayo gumagawa ng ating mga sariling barko, 'di ba? Hindi tayo gumagawa o nagde-develop ng ating mga sariling sasakyang panghimpapawid na panglaban, 'di ba, mga jet fighter. Hindi tayo nagde-develop niyan, mga tol. Umaasa lang tayo sa nade-develop ng ibang mga advanced countries. At the same time, bukod sa umaasa tayo sa kanila, naghahanap tayo ng pasok lamang sa budget natin. 'Di ba? So hindi ganoon kadali, mga tol. At kapag tayo'y nakabili naman ng sapat na sa budget natin, mga tol, hindi rin naman natin mapigil yung patuloy na pagde-develop ng mga advanced countries dahil kadalasan, mga tol, nabili na natin. For example, nakabili tayo ng isang jet fighter. No, kabibili lang natin. So yun yung pinaka-modern sa atin, yun yung pinaka-advanced. Samantalang biglang naglabas na naman sila ng mas moderno, mas advanced. O hindi tayo makakahabol doon, mga tol, kasi tuloy-tuloy yung pagde-develop nila ng kanilang mga kagamitan, 'di ba? So ang hirap talaga makipagsabayan sa kanila, mga tol. Wala pa nga tayong submarine. Ang hirap makipagsabayan sa kanila. So paanong paraan tayo makakahabol sa ngayon? 'Di ba? Yung pakikipag-alliance natin sa ibang mga bansa, 'di ba? Partikular halimbawa eto sa US. Para hindi tayo basta-basta nabubulas ng iba't ibang mga bansa na gustong manakop sa atin, na gustong angkinin yung mga teritoryo natin kasi meron tayong mga kakampi. 'Di ba? Kaya ewan ko dito sa mga ibang politiko, bakit pinipigilan pa nila? Parang tutol sila, no? Lumipad din ang mga opisyal ng Westcom at ng barko gamit ang AW109 na chopper ng Philippine Air Force para makipagkita sa mga opisyal ng US. Nagsagawa rin ng mga maneuver ang mga barko ng Pilipinas na pinangunahan ng BRP Gregorio del Pilar. Nice. Sinunda naman ito ng BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur bilang bahagi ng mga pagsasanay. Samantala, nandoon din ang presensya ng Navy ship ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay ang dalawang bansa. Nakikisali, no? Nakikinood lang, nagmamatsyag. Nakakailang yan, mga tol. No, nakakailang yan. Yung may nagmamatsyag sa'yo. Tinatayang nasa 3 nautical miles naman ang layo nito sa BRP Gregorio del Pilar. Na-detect ito ng barko ng Pilipinas sa Cabra Island sa bayan ng Lubang Occidental, Mindoro, pasado alas 4 ng madaling araw nitong Miyerkules. So far, it's different from what I saw in the past 2 days. I could classify them as shadowing compared to their actions when we do the RORE. Mas maraming dangerous maneuvers and blocking doon. Iaakyat din ng Western Command ang report sa High Headquarters ukol sa nangyaring shadowing ng China nitong nakaraang araw. Pero paglilinaw nito na lumalabag ang China sa pagpasok nito sa exclusive economic zone ng bansa. Hindi na bago yun, alam na natin yun, mga tol. At alam din ng China na nilalabag talaga nila, pero hinahamon nga nila ang kakayanan ng Pilipinas. O, papasok kami sa bakuran nyo, ano magagawa nyo? Diba? Amin to, bigay nyo na lang, wala naman kayo magagawa. Parang ganun, mga tol. Parang ganun ang datingan ng mga ginagawa nila sa atin. Samantala, wala pa namang napag-uusapan kung magkakaroong muli ng ganitong aktibidad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tulad nga nung sinabi ng AFP natin, this year
Marami pa ang mangyayaring mga ganitong joint maritime patrol. So marami pa tayong mababalitaan sa mga ginagawa ng bansang China. At asahan ninyo mga tol, buong taon makakarinig tayo ng mga paninisi mula sa kanila mga tol. Di na magbabago yun. Diba? Sisisihin nila tayo na sisisihin. Sasabihin nila na sasabihin tayo ang pasimuno, tayo ang lumalabag, tayo ang nagpo-provoke sa kanila, tayo naghahamon sa kanila. Ay nako. Ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa mga balitang napanood natin? Pwede kang mag-iwan ng komento mo sa ibaba at syempre, huwag mong kakalimutan, subscribe ka rito sa ating YouTube channel. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary at reaction video sa mga balita na nababalitaan natin mga kapatid. No? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.